Okay, wag na nating patagalin pa. Eto on the line, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating pong bisita ngayong umaga. Eto, si Ma'am Pamela Joy, Ma'am Pami Bernales, ang ating pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Romania. Yan, Ma'am Pami, magandang umaga po dito sa Philippines. Ito si Bombo Kier. Welcome ulit, Ma'am, sa amin pong programa. Bati muna kayo, Ma'am, sa atin pong mga listeners and viewers. Good morning po sa lahat. Good morning, Sir Kel. Binabati ko po lahat ng nasa Pilipinas. Happy holiday sa inyo po lahat dyan. Okay po. So ito ma'am, una sa lahat, makumusta ko muna po kayo kasi nung last time na nagkausap tayo virtually, nasa Albania pa kayo eh. Ngayon, nasa Romania na kayo ma'am. Kumusta po kayo dyan ma'am sa Romania? Ito, marami tayong nararanasang krisis. Kayo ma'am sa Romania, kumusta po kayo? So, nung nakaraan, nasa Albania pa ako, parang kalahating buwan na din ako na naandito sa Romania. So, nakapag-adjust na kahit pa paano. So, learning naman sa bagong dito sa bansang Romania. So, masaya lang din kasi na nabigyan ng pagkakataon na makapag cross country again. So, yun lang po. Opo. Malaman namin ma'am, ano ba yung trabaho niyo diyan ma'am sa Romania, Ma'am Pami? So, same pa din yung trabaho ko sa Albania. Yung pinagkaiba lang kasi dito meron akong company. So, parang on-call cleaners kayo, ganito. Meron maintenance and meron general cleaning din. Most of the time, lagi kaming nasa general cleaning po. Alright po, alright po. Ito, malaman namin ma'am para aware din yung ating nakikinig at nanonood sa atin. Saan kayo dyan ma'am sa Romania, Ma'am Pami? Sa Bucharest din po, mismo sa sentro din ng Romania, Bucharest. Alright, okay. Ito ma'am, umpisahan natin yung ating tanungan regarding dito sa ating topic. So siguro naman ma'am, sa loob ng medyo mahaba-habang panahon na kayo ay nandito sa sa Romania, maaaring may napagtanungan na kayo, may maaaring nakapag-research na kayo diyan. Kumusta ba diyan ma'am ang yung natin kapag ganitong mga panahon na Lenten season, Holy Week, ano-ano naman yung mga kaganapan diyan ngayon, Ma'am Pami? Ang based din sa napagtanungan ko at na-research ko din mismo. So, yung ang bansang Romania po ay isang bansang mga religyoso. Lalo na ako, every time na meron kaming na pinupuntahan, pag naglilinis kami, makikita mo talaga yung mga bahay nila. May mga, kagaya din sa atin, may mga, tawag ba dito yung may mga santos din sila, picture ng mga imahe lang sa simbahan. Kasi most of the time po dito is more on Orthodox yung nila dito. So, may celebrate din sila ng holiday, Holy Week. Yun po. Opo, yun. Ito, Ma'am Pami, maitanong ko lang, yung ilang mga nakaugalian dito. Halimbawa, bago yung tawag ito, mahal na araw, yung Ash Wednesday, mga ganyan. Diyan ba ma'am sa Romania, isinasagawa din ba yan, Ma'am Pami? So, merong mga Christian, mga Orthodox, yes po, nag-ano din po sila. Okay, yan. Ito ma'am, ituloy po natin. What about yung iba pa ma'am na mga kinakaugalian kapag mahal na araw or Holy Week. Halimbawa, yung hindi kumakain ng karne, yung mga ganon. Diyan ba ma'am, pinagbabawal din yun kapag Holy Week, Ma'am Pami? Sa pagkaka-research ko din dito sa napagtanungan, sila pa hindi din sila pinagbabawal kumain ng karne. Maliban lang talaga, merong time sila na hindi pala sila din kumakain talaga ng karne. Pero dito po sa Romania, lalo na sa mga Orthodox, allow din sila. Parang same din sa atin. Ganun. So, dito,
yung napapansin ko, more on sila ano, yung naglilinis ng bahay, ganun. Bilang din pag, ano, isa din siya parang gusto nila bago yung pagsapit ng Holy Week, ganun, malinis yung bahay nila. Yun yung ano ko, kasi more or less, kami, pag naglilinis kami, sinasabi sa amin ng amo namin na kasi kailangan nila ng malinis na bahay, ganun. Kaya, yun isa yun sa napapansin ka dito po. Opo. Diyan ma'am sa Romania 'pag ganito na Holy Week, ano ba ang Mhm. nature ma'am ng ano, ng surroundings or ng mga tao? Tahimik ba lahat? Magulo or masaya, mga ganyan? Nagkakatuwaan or what, Ma'am Pami? Dito, ah, kasi pag based lang din sa na-experience ko, dito yung mga tao is mga ano sila, maaga silang nagigising. 4:30, 4, nag-aabang na ng bus, kagaya din po sa amin. Ganon. So, yung mga tao dito, mga workaholic. Kasi, kasi din siguro kasi sa bansa din nila na ano, parang early morning sila, lahat maagang nagigising, nagtatrabaho. Kasi pag maaga ka dito, maaga din yung early out mo, ganon. So, not unlike sa ibang bansa na napuntahan ko, na late na sila, kumbaga, nagigising sila, mga 6, yun na yung parang maagang ano nila. Dito, 4:30, marami na nag-aabang ng bus. Parang ganon. So, um, marami ng busy, parang mga busy din yung mga tao dito sa hanap buhay din nila. Ganun po. Okey po. Ito, para maklaro lang natin ma'am, diyan po sa Romania meron ding ano, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo or Biyernes Santo. May ganyan Yes, din ma'am? Good Opo. Friday. Yes, meron din po. So, bali, Good Friday nila is holiday. And then, Easter, Sunday, Monday, wala din silang trabaho. Parang same din sa atin sa Pilipinas po. 'Pag ganyan pala ma'am, halimbawa Holy Week na, halimbawa yung Good Mhm. Friday nga po, 'pag gano'n ma'am ano na, wala nang nagsisilabas, wala Wala nang na silang nagtatrabaho, Ma'am Pami? holiday na nila. Mhm. Holiday. Mahaba-haba din yung holiday nila, same din sa Pilipinas. Opo, iyon. Eto pa, ma'am, diyan ma'am ano, may mga aano din, yung parang nagpaparada pagka merong ganito na Holy Week. Kasi dito sa Pilipinas ano, eh, yung, tawag nito, may nagpaparada na ano, na mga ganyan, parang inaano nila yung mga santo-santo nila. Diyan ma'am sa Romania gano'n din, may mga ginagawa ding ganyan, ma'am? Hindi ko kasi dito kasi yung base lang din sa na ko kasi bago pa lang naman ako dito. So, ako hindi ko pa actual talaga nakikita. Pero sa simbahan nila, open sila sa public or sa mga pumupuntang turista, binubuksan nila kasi sa mga makita yung kung iba-ibang mga santos, iba't ibang mga nila dito sa simbahan nila. Yun lang yung, kasi isa din ako sa napunta din sa simbahan. So parang nakita ko din na open sila sa lahat. Yun po. Pero yung mga prosesyon na kagaya sa atin sa Pilipinas, pero napansin ko kasi dito, yung mga tao talaga busy sa trabaho, ganun. Parang And then, isa din sa nakikita ko 'pag nakakasabay ko sa bus, yung 'pag nadaan sila sa simbahan nila, nag-cross of the sign din sila kagaya din sa atin, gano'n. Yun yung napapansin ko, nakikita ko sa mga Romanian dito. Dito. Opo, iyon. So 'pag ganyan ma'am na ito nga Holy Week, may mga pumapasyal ba diyan ma'am or ano ba yung mga pasyalan diyan ma'am kapagka Holy kasi bakasyon, Holy Week? Ano-ano ma'am yung Mm. mga sikat diyan na pasyalan na talagang pinapasyalan ng mga turista? Yung mga ano, malalaking simbahan ng mga Orthodox, yun po, isa din po yun. So, isa din sa mga napuntahan ko po. Super ang ganda ng nila, ng mga simbahan nila. May kumbaga may talaga, meron silang
mga turistang pumupunta. And na-experience ko po yun, napuntahan ko yung ibang mga simbahan dito. Yun yung isa sa mga ano nila, pagmamalaki siguro nila kasi more on dito, parang 86% mga Orthodox. Yes po, ganun po. Opo. Yung Orthodox, ma'am, yan yung majority ng religion dyan po sa Mm, Romania. yes, yes po. Opo. Yes Ano po. siya, ma'am? Christian country? Yung, ay, Christian yung Orthodox or hindi po? Parang may similarity siya sa sa Christian, yung ano nila. Kasi yung Holy Week nila nag-start ito ng ano April to May. Parang, kasi parang pagkakalam ko dalawa yung ano nila, yung celebration nila, yung pagkabuhay, parang ganun. So, sa Christian naman, March, di ba? Nag-March tayo nag-start, parang ganun. Yun lang yung sa mga napagtanungan ko. Based lang yun sa napagtanungan ko po. Opo. Diyan, ma'am, meron ding mga ano, kasi dito sa Pilipinas, lalo na dito, ma'am, sa Naga or sa Bicol, may ano may Mhm. mga tinatawag na pahalik doon sa santo. Diyan, ma'am, sa ano, ginagawa rin yung ganyan sa Romania? Oo, na, pero hindi yung actual talaga na meron tayong, sa Christian kasi meron tayong Jesus na nakahimlay, gano'n. Sa kanila, napansin ko, pupunta sila sa ano, sa, meron nun siyang, tawag ba dito, ah, kagaya ko, ako mismo na-experience ko, pumunta ako sa simbahan nila, yung nagpo-pray ka din, gano'n. So, may mga ano din sila yung kagaya ginagawa na ng mga Christian, ah, tawag ba dito, humahalik, nagdadasal, gano'n po. Tapos nagsa-sign of the cross din sila, kagaya din sa atin sa Christian. Alright po. Bukod diyan, ma'am, sa mga nabanggit natin, ano pa, ma'am, yung mga napapansin niyo, ma'am, na ano, na parang weird na nakaugalian nila 'pag Holy Week na hindi natin ginagawa dito sa Pilipinas, Ma'am Pami? Dito, sa, hindi pa kasi gaano yung kalawak yung pagkakaalam ko ng sa bansang Romania. Pero napapansin ko talaga dito, mga tao talaga busy sa trabaho. Yun lang yung isa sa mga naano ko. Yung parang ang buhay nila sa trabaho, ganun. Sabi ko, holy, pero lagi kong inaano, ay, ang aga pala nilang nagigising, maaga silang pumapasok. Kami dito, maaga din kami pumapasok, 5:30 na kain na kami. Supposed to be ang pasok talaga namin is 6 to 8. So, sa first location namin yan, parang maintenance na. Sa kanila galing nakikita ko, maaga din sila. So kami, pumapasok kami 5:30, out kami ng, example, pasok kami ng 5:40, out kami ng 7:40. So yung mga ibang mga ano dito, mga lokal na nandito din sa Romania, ganun din yung ano nila. Maaga din, napapansin ko, ay, ang aga pala nila na ano, parang ang weird kasi sa ibang bansa na napuntahan ko, hindi po kasi ganun eh. Hindi siya ganun. So, parang naaano lang ko, kumbaga na-amaze ka kasi parang ang ano nila, kung sa trabaho, binibigyan talaga nila ng halaga yung trabaho nila. Opo, yun. Eto ma'am, makumusta ko. Kayo, ma'am, personally, paano kayo diyan mo Mhm. mag-spend ng holiday o nitong Holy Week? And paano yon sa inyo, ma'am, na pamilya? Paano kayo diyan mo mag-aano, ma'am, ng Holy Week sa Romania, ma'am? So, for now, hindi ko pa alam eh, kasi yung mga may kasamahan din kasi ako na nagpaplano na this Holy Week. Wala din kasi yung medyo mahaba din yung time na. So, yung iba merong mga part-time, ganun. Yun yung ano kasi, yung dito. So, merong iba na gustong pumunta ng part ng Europe. Pag meron ka ng ID dito, so far wala pa naman akong ID, on process pa lang. So, baka nasa bahay lang din ako or gala lang din sa mall, ganun. Yun po. Opo.
Yun. So ano ma'am, yung ano, yung pamilya niyo ma'am, kumusta dito sa Pilipinas 'pag ganito na mga ano, na holiday or Holy Week, Ma'am Pami? Holiday. Kasi 'di ba sa INC hindi naman sila nagse-celebrate ng ano, hindi 'di ba, hindi po. So, sa bahay lang din malamang yung nanay ko, pero nabanggit ng nanay ko nung nakaraan meron silang Santa Cena by next week. So, doon siya nakapokus yung anak ko para sa pag-prepare sa simbahan sa INC. Alright, opo, opo. Yun. Eto ma'am, maiba ko ng konti, ano, medyo pahapayawan ko 'to ng konti kasi Mhm. na-e-experience natin, ewan ko lang diyan ma'am sa Romania ha, kasi siyempre naggigiyera sa Iran, may giyera sa Middle East, Mm. tapos tumataas yung presyo ng gasolina. Diyan ma'am sa Romania, kayo bilang OFW, kumusta po kayo and ang inyo pong pamilya regarding dito sa crisis na atin pong na-experience, ma'am? So far, ano, malaking ano siya, tawag ko dito. Halos lahat naman ang apektado kasi sa taas ng bilihin nang dahil sa nangyayari ngayon yung giyera sa bansang sa Middle East. So, yung nanay ko na pagtanong ko, lagi sinasabi ng nanay ko na ano ang mahal ng mga bilihin dito, tumaas na yung sa gasolina, ganito. So, parang ang laki din ng epekto para sa ating lahat. So, sana ah, matapos na yung gera sa bansang silangan, sa gitnang silangan. So, para lahat naman tayo ay hindi naman masyadong maapektuhan. Although na alam naman natin ang yung nangyayari, tunay na nangyayari sa Pilipinas. So, ipag-pray natin na maging okay tayong lahat. Maging, ah, kung araw-araw, ano, maano tayo, ma-survive natin yung araw-araw natin na pamumuhay. Kahit ah, naghihirap na, parang ganun po. Alright, opo, opo, yun. So, ibig sabihin ma'am, kayo pala diyan ma'am sa ano, sa Romania mismo naapektuhan din Mm. ng Yes, krisis sa langis. Tumaas ba ma'am yung mga bilihin ma'am? super. Parang same din, lahat. Mataas yung bilihin, lahat. Pag bibili ka, kagaya din ng, parang lahat naman siguro ata apektado ng gera na nangyayari. So, lahat tumataas na, lalo na yung sa mga bilihin natin. Ah, yung nakakaranas tayo ng, ano, ang tawag ba dito. Minsan, kinukulang na din siguro sa pera. Lalo na sa Pilipinas ngayon, hindi ko alam halos lahat siguro na ano na apektado na talaga. Opo. So So, hopefully na maging okay na, mabigyan pansin ng gobyerno natin na ano, na masolusyonan kung ano yung pwedeng maitulong sa mga kapwa natin Pilipino. opo. So, hindi naman ma'am ano, ay parang ano ma'am, may mga ano din ba diyan ma'am, may mga yung tipong mga nagkakaubusan na ng gas? Yung ilang mga gas station ma'am? Hmm, hindi naman po, hindi ko naman nakikita na gano'n. So yung 'pag makikita ka paglabas mo sa bahay mo makikita mo parang, busy lahat ng mga tao dito. So hindi kagaya sa nababalitaan ko, napapanood ko sa social media na nagkakaubusan. So far dito wala naman, hindi naman gaano gano'n po. Opo. Ito ma'am, mga karagdagang katanungan na lang. Ngayon nga po ma'am, na aano tayo sa krisis ngayon sa petrolyo Mhm. and idagdag pa natin yung ilan pang mga situation na ating kinakaharap. Sa kabila ng lahat ng yan, paano nyo ma'am na-manage yung relationship ninyo sa inyong pamilya or sa inyong anak? Lalo ngayon ma'am, may krisis tayo sa petrolyo, Ma'am Pami. Hmm. Um, Lagi na lang ano, communication sa nanay, nag-uusap regarding sa kung ano yung ano. Lagi ko sinasabi sa nanay ko, magtanim na lang kayo dyan. Kasi ngayon, di ba, ang mahal lang ng bilihin. Tapos,
Pag wala namang kailangan puntahan, huwag panay gala kasi kailangan magtipid din sa pera, sa gasolina. So, yung nanay ko naman is laging lang din naman dun sa tindahan niya. Maliit lang yung tindahan niya, nakakatulong sa kanya araw-araw. Pero hindi na kagaya dati na kumikita siya ng medyo malaki-laki. Ngayon, maliit na. Wala na. Minsan, wala nang income minsan. Kasi yung taong bumibili din sa kanya, naghihirap pa din. So, kahit papaano, alam ko din yung nangyayari sa Pilipinas. Ako, through nakakausap ko yung nanay ko, kinukwento niya sa akin nangyayari, yung anak ko. Um, Sana, dumating yung araw na maging okay na para hindi lang isang pamilya, kundi lahat, hindi na maranasan talaga yung sobrang hirap. Mahirap na noon, mas lalong humirap pa ngayon dahil din sa krisis na nararanasan ng bawat isa. Alright, yun. Eto ma'am, mga ano na lang, kung meron kayo ma'am na wish ngayong Holy Week, ano yun Mhm. ma'am, Ma'am Pami? Una-una, para sa pangkalahatan po na matapos yung giyera sa Middle East. Kasi more on kawawa din yung ibang bansa na naapektuhan talaga ng giyera. And sa bansang Pilipinas, sa minamahal kong bansa na hindi ko alam kung anong nangyayari talaga through social media. Pero sana po magkaroon tayo ng ah, bukas na pananaw sa natin, sa bawat isa. And sana makita ng gobyerno natin na yung mga taong naghihirap, mabigyan ng yung mga taong nakakaranas ng taghirap talaga. And yung mga taong humihingi ng hustisya, sana mabigyan ng pagkakataon na maging okay tayong lahat. Maranasan din natin yung isang araw hindi tayo yung laging na na problema sa mga kumbaga masolusyonan din ng gobyerno natin yung kung ano yung mga um, nangyayari sa paligid natin. Kahit papaano, yun po. Alright, okay. Ito bago tayo matapos ma'am, siguro kung may gusto kayong batiin dito sa Pilipinas, yung mga mahal nyo sa buhay, sige ma'am, ibigay ko ulit sa inyo ang linya po. Una-una po, thank you po, Sir Kel, sa another pag-invite ko sa akin. And then, sa inyo po dun sa mga kasamahan niyo po. And gusto kong batiin yung anak ko, si Angelo, and din yung nanay ko na nag-aalaga po sa nanay Susan, sa mga kapatid ko, and then sa mga kaibigan ko na laging nakasuporta sa akin. And then sa lahat po ng nanonood sa inyo, nakasubaybay sa inyo pong programa. Happy Holy Week po sa inyong lahat.